si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. Ang dami palang Maria, no? Hindi lang si Maria Virgin Mary, ang dami pala si Maria Magdalene at saka ibang Maria. So, ibig sabihin, mga babae ito, mga kaibigan. At narito lumilindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon at naparoon at iginugulong ang bato at naupo sa ibabaw nito. Ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat at ang kanyang pananamit ay maputing parang niebe. So, ito yun mga kaibigan na sa naunawaan ko dito, si Jesus Christ to mga kaibigan Sinabi, mula sa langit, ang isang anghel ng Panginoon ay naparoon at ginulong ang bato. Iginulong yung bato at naupo sa ibabaw nito. Kung atin itong talakayin mga kaibigan, mayroon pa talaga itong dugtong kaya lang nasa ibang books. Pero ang pagkakaunawa ko dito si Jesus Christ itong nasa yung sa ilalim ng ano ba yun yung kasi ginulong yung bato, 'di ba? Tinakpan yung bato ng yung yungib ba yun sa Tagalog? Yung parang kung saan si Hi Dance Max TV, mega love shout out. Hi, Sir Mark Jesse Official. Thank you, Sir Mark, for coming. Nievi Snow. Nieb. Ang hirap talaga mag-pronounce ng Tagalog. Ano kasi ako sa mas ano kaysa ano ba 'yon sa oral. Kaya maganda talaga tong live kasi ma-practice yung ano ko pronunciation at saka yung oral how to no. At yun mga kaibigan at dito so yun mga kaibigan yung kung babasa din natin dito sa Psalm chapter 80 verse 7 ba yan? Verse 7, sabi dito, ibalik mo kami, turn us again, O God of hosts, and cause thy face to shine, and we shall be saved. Diba? Sabi dito, the same sa verse 3 po. At kahit dito sa last verse, sa 19, sinabi, turn us again, O Lord, God of hosts, cause thy face to shine, and we shall be saved. So, nag-ano sila na yung bang makita nila ang mukha ng Panginoon. Dahil hindi na nila nakikita ang mukha ng Panginoon ay parang tumalikod sa kanilang Panginoon. Siguro sa ganong panahon, dahil nga sa kanilang pag-disobey, marami silang hindi ginawa na labag sa Panginoon. Ngunit dito mga kaibigan, itong sabi ko na kaugnayan din actually itong shine is from kaugnayan pa rin kay Jesus Christ kasi sa New Testament si Jesus naman talaga yung shine, di ba? Siya yung mukha ni Jesus Christ. It's like ano ba yun? Kidlat at saka sun. Yun yung mababasa natin. Itong vine, mga kaibigan, itong vine, kasi kaugnayan to kay Jesus Christ at sa atin. Ito talaga ang pinaka gusto kong i-share dahil favorite ko po itong Books of John. John chapter 15 mga kaibigan, ating basahin mula sa una hanggang saan ba to? 7. Here's my Bible. Okay, sa verse 7 hanggang verse 7 tayo mga kaibigan. John 15 verse 1 to 7 ang babasahin ko mga kaibigan ha. Ako karugtong ito sa yung vine mga kaibigan. Tingnan, basahin ko muli mga kaibigan. Sandali lang ha.
Kasi okay, okay. Itong verse 14 mga kaibigan, bumalik ka uli, isinasamo ko sa iyo, O Diyos ng mga hukbo. Tumungo ka mula sa langit at iyong masdan at dalawin mo ang puno ng ubas na ito. So, itong ubas mga kaibigan, itong ubas ang aking gusto na i-share, ano? At dito sa John 15, about din ito sa ubas mga kaibigan. Para malaman natin, sinasalita dito sa Psalm, ang tungkol sa ubas, na dito sa New Testament, na basa natin sa Book of John, sabi dito, ako ang tunay na puno ng ubas, no? Ako ang tunay na puno ng ubas. No? Sinabi dito sa uh, Psalm chapter 80 verse 14, sinabi dito, bumalik ka uli, isinasamo ko sa iyo, O Diyos ng mga hukbo. Tumungo ka mula sa langit at iyong masdan at dalawin mo ang puno ng ubas na ito. Puno ng ubas mga kaibigan, at dalawin mo ang puno ng ubas na ito. Ngunit dito may declaration. Si Jesus po ang nagsabi nito mga kaibigan, sabi niya, ako ang tunay na puno ng ubas, no? At ang aking ama ang magsasaka, no? I am the true vine and my Father is the husbandman. Verse 2, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. So, ibig sabihin dito, inaalis ng magsasaka, inaalis ng father, no? Kasi ang sabi niya dito, ang aking ama ang magsasaka. So, kung hindi nagbunga ang sanga, so bawat sanga ang sanga na sa akin ay hindi nagbunga, ay inaalis niya. So kung hindi nagbunga yung sanga ay inaalis. Gano'n naman, tama naman talaga 'di ba mga kaibigan? Kung may punuan ka tapos yung sanga ay laya, ano ba 'yun, laya or dry, 'di ba talagang pinuputol 'yun, 'di ba? So gano'n din 'yan sa atin mga kaibigan, ano? 'Pag tayo hindi nagbunga ay puputulin din tayo, so mawawala ang kaugnayan natin sa vine, sa ubas, 'no? Ubas ba 'yun, vine? At at ang bawat sanga na nagbunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Imagine, 'pag nagbunga tayo, mas lalong lilinisin para lalong magbunga. Amen, ano? Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinasalita. Mga kaibigan, klaro, tayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinasalita. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. So kailangan talaga kapit pala talaga mga kaibigan, walang iwanan 'to, 'no? Talagang kakapit si Jesus Christ sa atin, kakapit din tayo. Siyempre kung hindi tayo kakapit, magiging ano tayo, sanga na walang bunga, puputulin. So kailangan talaga connection, may connection talaga dapat dito, no, in spiritual words, understanding yung spirit natin dapat talaga merong yung bang our spirit at saka spirit ni Jesus Christ, the Holy Spirit, mag-connect ba mga kaibigan, connect inside us, no? Ang daming mga magaganda talagang mga word mga kaibigan, pag atin lang talagang maunawaan, no? At dito sabi sa verse 4 ng John 15, kayo'y manatili sa akin. Ay, nabasa ko na ba 'to?
sorry, nabasa ko na pala. Ito sa verse 5 tayo mga kaibigan. Ako ang puno ng ubas. So, sinabi na naman niya uli, no? Nag-declare na naman siya uli na ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang mananatili sa akin, at ako'y sa kanya. At siya'y nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. O mga kaibigan, so very nice. Kung kung hiwalay tayo sa kanya mga kaibigan, wala tayong magagawa. So true talaga 'yan, wala talaga tayong magagawa mga kaibigan. Kaya kailangan talaga merong connection, yung totoo talagang connection mga kaibigan, hindi lang yung hanggang salita, kundi ginagawa mga kaibigan. Hi, playtime with Thank Chloe, Sir Jeff, mega love shout out. Thank you for coming. So mga kaibigan, ang ganda no, sa itong, klaro mga kaibigan no, sa verse 5 na, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Ito na lang mga kaibigan, hindi inyo po ba yan maano, parang gusto kong umiyak talaga, ayaw kong humiwalay talaga kay Jesus Christ. Kasi talagang, kaya ko dinideclare ang pangalan ni Jesus Christ kasi siya talaga yung na-meet ko nung 2012. Kaya siya talaga, I have to focus na ituturo talaga ang tungkol sa kanya. At talagang sa kanya naman talaga ang talata na to eh. Kaya hindi naman tayo maliligaw. At saka kung if we pray or sasambahin natin si Jesus Christ, hindi pa tayo magkakasala dahil wala pong nakalagay na pag atin siyang tatawagin or sasambahin ay magkakasala, wala po. Dahil sinabi nga niya, pag tayo ay sumamba sa Kanya, tumawag sa Kanya, hindi sa Kanya kundi sa Ama. So, ano lang yun mga kaibigan, parables lang yun eh, sumbingay ano, sa Bisaya ba yun, Tagalog? So, ganun lang yun mga kaibigan. And then, ang ano talaga nito na pag itong 5 no, kasi ang ganda eh, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Very strong word ito mga kaibigan. Wala tayong magagawa, it's true. Pag hiwalay tayo, sige nga kung hindi natin kilala kung sino yung Diyos natin, tapos nagdasal tayo, parang walang meaning. Pero at saka kung ayaw mo siyang tanggapin, meron ka bang kakayahan sa sarili mo lang? 'Di ba wala. Kung meron kang problema na pupunta ka sa tao tapos minsan yung tao hindi i-ignorin ka, walang ano sa'yo, papansin sa'yo, saan ka tatakbo 'di ba? Tatawag ka pa rin. Kaya kung ako, 'wag na lang akong humiwalay ngayon. Talagang mananatili na lang talaga ako sa kanya. Dahil wala akong magagawa eh, 'no? And then sa verse 6, kung ang sinuman ay hindi manatili sa akin ay siyang matatapong katulad ng sanga. Imagine, ang lakas ng word dito mga kaibigan, para sa akin very strong word na babala ito eh sa atin. At matutuyo at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy at mga susunog. Imagine mga kaibigan kung tayo ay tumiwalag kay Jesus Christ. Siyempre ito, klaro naman talaga 'to, apoy, siyempre sa impyerno at dain 'di ba kung gagawa tayo ng masama. So doon talaga 'yan itatapon sa impyerno. Dito pa lang, sabi ko nga noon eh, dito pa lang pala mararanasan na natin ang impyerno at saka langit eh. Kasi para sa akin 'no, kasi buhay pa tayo, 'pag gumawa tayo ng masama, masama din kasi ang mararanasan natin 'di ba? Walang happiness eh. So para sa akin impyerno din 'yon. So kung may Diyos tayo, gumagawa tayo, sinusunod natin siya, ang ibibigay sa atin ng Panginoon ay peace at saka joy. 'Di ba parang nasa heaven ka na rin 'yon? Minsan nga meron akong testimony na parang nasa cloud ako lumulutang kasi ang saya eh, yung bang non-stoppable joy talaga yung naranasan ko noon na nung naano ko yung presence ng Diyos ba sa buhay ko, na sabi ko parang nasa ulap ako na parang ang saya na hindi ko naramdaman noon nung hindi ko nakilala pa ang Diyos. Kaya maganda talaga pagkilala natin kung sino yung Panginoon natin 'no? At dito sa verse 7, kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin ay gagawin sa inyo. Imagine,
kung manatili lang tayo mga kaibigan, kung sundin lang natin siya, wala po talagang impossible dahil minsan iniisip pa lang natin marami akong nababasa, hindi lang ako ang nagde-declare, mga tao na, malapit na sila sa Panginoon, sabi nila, "Iniisip ko pa lang," mga comment-comment magbabasa ako, "Iniisip ko pa lang na ano na, na natanggap ko na." Gano'n yung mga declaration nila, mga testimony nila mga kaibigan. Siyempre at naranasan ko rin naman kaya amen, 'di ba? 'Yan ang ganda mga kaibigan at, sa ganitong lumalhati sa aking Ama na kayo'y magsibungan ng marami at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. So, actually, ito sa verse 8 mga kaibigan na sinabi dito, "Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama at kayo'y magsipagbunga ng marami at kayo'y magiging aking mga alagad." So, kung ginawa natin, the Father will glorified, magiging siyempre masaya ang Ama kasi nga yun, ating sinusunod si Jesus Christ at yun ang sabi ni Jesus Christ, tayo ay alagad, servant. Servant tayo ni Jesus Christ, no? Disciples or in other words, disciples. Ngayon, ating talakayin, what is disciples, di ba? Ano ba ang ginagawa ng mga disciples? Ang ginagawa ng mga disciples sa naunawaan ko, di ba yung mga disciples niya na sila Peter, sila John, di ba? Anong ginagawa nila? Di ba nagde-declare sila ng word of God? Kaya ganun din dapat tayo mga kaibigan. Pag kung disciples tayo, huwag tayong mahiya, declare the word of God. Para yun ang na magkalat-kalat, ipalaganap natin ang salita ng Diyos, ng ng Panginoon, no? Ng Diyos Panginoon. Ayan, may tumawag sa akin. Ayan, mga kaibigan. So we are the disciples of Christ Jesus. So, mga kaibigan, at akin na pong i-share sa inyo ang aking naunawaan po. Sana po ay meron po kayong natutunan. Salamat po sa inyong lahat diyan. Salamat